sama-sama tayong magiging saksi. Nananatili ang suporta ni Police General Nicolas Torre III kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng pagkakasibak sa kanya bilang hepe ng Philippine National Police. Kinumpirma naman ng Malacanang na may iniaalok nga sa kanyang bagong posisyon. Pero tatanggapin ba ito ni Torre? Saksi, si Chino Gaston. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Sa unang pagkakataon mula ng masibak sa pwesto, humarap sa media si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Nagpunta siya sa kamera at nagbigay ng cake kay ML Party List Representative Laila De Lima na kaarawan ngayong araw. Pumasok ko sa food delivery at nakatanggap ako ng message. Nakakita ako na birthday cake, so I delivered it. Natanong si Torre kung disappointed ba siya sa pagkakasibak sa kanya. Well, so many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Ayon kay Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Hanap ka ng tagline. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Do you think it wasn't fair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Pinabulaanan din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI Director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya ring sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre pero hindi sinabi kung ano ito. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career for approval of the Chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. Ang pumalit kay Torre na si Nartates humarap sa media kanina. Sabi ng OIC ng PNP, ipawawalang bisa niya ang balasahan sa PNP alinsunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yun. Ang pagbalasa sa ilang opisyal ng pambansang pulisya ang isa sa dahilan ng pagkakasibak kay Torre. Sabi ni Nartates, malinaw na merong administrative control and operational supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Masusi raw na pinag-aaralan ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng susunod na balasahan. If we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba ang commander. We will audit yung unit. Ang tiyak sa ngayon, magkakaroon daw ng bagong spokesperson ang PNP kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes ano? Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Handa raw si Nartates na ipatupad ang mga nauna ng programa ni Torre. Sinabi rin ni Nartates sa panayam ng unang balita na sa ngayon ay nakatalaga si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ng inyong saksi.
Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi sila nagkasundo ni Police General Nicolas Torre III sa isyu ng Rigodon sa PNP. Pero ang kay Remulla, wala silang hidwaan at mataas pa rin ang respeto niya kay Torre. Saksi, si Mariz Umali, exclusive. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre? It's actually me first. It was me first. And then it was difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And of the previous administration? Yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above. And the president merely wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the president. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And it's safe to say that's the differences of opinions were there. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Nilinaw din ni Secretary Remulla na bagamat may ilang naging emosyonal sa nangyari, walang demoralisasyon na gaganap sa kanilang hanay. Pinaalalahanan lang daw silang patuloy na gampanan ang tungkulin at bukod sa wala naman daw madedemote sa pwesto at walang mapaparusahan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin, ay nananatili pa rin daw profesional ang pambansang pulisya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mahigit 500 estudyante sa isang universidad sa Leyte ang inilikas dahil sa baha. Lagpas bewang naman ang baha sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Malakas na ulan at hangin ang bumayo sa mga taga-Kalayan, Cagayan dahil sa low pressure area. Sa Uyugan, Batanes, nabalot na makapal na putik ang kalsada. Nagka-landslide sa Barlig Mountain Province, kaya pansamantalang isinara ang bahagi ng Kadaklan-Barlig Road. Di rin madaanan ng sasakyan ang ilang bahagi ng Dinggalan, Aurora dahil sa landslide.
sa Baybay City sa Leyte. Mahigit 500 estudyante ng Visayas State University ang pinalikas sa kanilang mga dorm matapos makaranas ng baha sa ilang bahagi ng universidad. May mga dormitories po kasi ma'am na malapit sa bundok, tapos since malakas yung ulan, yung collected water po is umabot na po doon sa tinutuluyan ng ating mga estudyante. Nakabalik na sa dorm ang mga estudyante nang bumuti ang panahon. Kinansila rin ngayong araw ang face-to-face classes para mabigyan sila ng panahong maglinis. Lampas baywang naman ang baha sa Kabangkalan Negros Occidental. Sa Matalam, Cotabato, nilipad ng buhawi ang ilang bahay. Wala namang sugatan. Malakas at mabilis ang pagragasa ng baha sa Maguindanao del Norte kahapon. Ang mga kalsada hindi na rin madaanan dahil sa baha. Ilang bahay at moske ang pinasok ng tubig. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa iba't ibang panig ng bansa ay epekto ng low pressure area at habagat. Para sa GMA Integrated News, ako si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sisiyasati ng Bureau of Customs ang milyon-milyong pisong halaga ng mga luxury car ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Aalamin kung lehitimo ang pagpasok ng mga mamahaling sasakyan sa bansa at kung nabayaran ang tamang buwis. Saksi, si John Consulta. Paiimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 luxury car ng mag-asawang Sara Diskaya at Pacifico Diskaya na minsang naitampok sa ngayon mga viral ng video. Ang mag-asawang Diskaya ang may-ari ng Alpine Omega General Contractor and Development Corporation na isa sa 15 kumpanyang pinangananan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakakorder ng 20% ng mga flood control projects sa bansa. Nais malaman ng customs kung lehitimo ang pagpasok ng mga mamahaling imported na sasakyan o nabayaran ang tamang tax. Lalo't milyong-milyong piso ang halaga ng mga sasakyan ng mag-asawa na lumabas sa social media. Ang minimum doon, magkakaroon man ng seizure proceedings. Pero depende kasi sa level ng hindi pagbabayad yan. Titignan natin yan. Kasi kung pwedeng pagbayarin ng karagdagan tax, depende talaga sa makikita pa natin. Kadalasang gumagamit sila ng LOA o Letter of Authority kapag may i-inspectioning warehouse o commercial establishment. Pero dahil nasa bahay ang mga nasabing luxury vehicles, hindi ito uubra. Bahay po kasi yan. Ibang rules eh. May protection kasi yung tahanan base sa ating konstitusyon at sa mga batas. Although of course, yung posibilidad na gamitan lang din namin ng LOA, posible rin yun. Subalit mas maganda mag-ingat po rin ng BOC. Sinubukan namin kunin ang panig na mag-asawang Diskaya pero wala silang tugon sa aming text at tawag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang scooter sa Quezon City. At sa follow-up operation, naaresto ang driver ng taxi na sinakyan ng suspect para isagawa ang krimen. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Bumaba sa taxi ang isang lalaki di kalayuan sa bahaging ito ng Quezon City. Naglakad siya papunta malapit sa paradahan ng mga motorsiklo, saka nagmasid-masid. Binalikan niya ang naghihintay na taxi, sumakay siya pero bumaba rin kalaunan, saka nilapitan ng isa sa mga nakaparadang scooter. Sinakyan niya ito at agad na napaandar ng mabilis. Ang nangyari po sinira ko yung mismong ignition switch niya para ma-start lang ho niya. Unattended sir yung motor. So bali nadaanan po nitong grupo. At ang modus po nila stolen while unattended. So ang ginagawa po nila sir is may mga lookout sila. Tapos ang gagawin ng isa ibababa po. Pag wala nakita na clear yung lugar sir, ay kukunin po nila yung motor. Ang may-ari ng scooter dumulog sa QCPD Station 14 sa isinagawang backtracking. Natukoy ang kumpanya ng taxi na sinakyan ng mga suspect. Ang ginawa po ng istasyon natin ay nakipag-coordinate po sa mismong taxi operator at fortunately naman po, binigay ho ng taxi operator yung mismong nagmamaneho, yung taxi driver. Sa follow-up operation, natunton ng QCPD ang taxi na sinakyan ng mga suspect. Nakaparada ito sa tabing kalsada at ang driver inabutang natutulog sa loob. Agad tinanong ng mga pulis ang taxi driver kung nasaan ang scooter. Ang taxi driver po kasabot ho kasi nung naitanong kung nasaan ho nila nailagay yung motor, ay dali-dali po niyang itinuro kung saan talaga yung naidala yung motor. Pero itinanggi ng taxi driver na kasabwat siya
sa Nakawan. Sabi nila, balikan. Arkilain daw nila ako papuntang Holy Spirit. Tapos po, nung nasa Holy Spirit na kami, hindi ko po alam kung anong ginagawa nila doon. Sabi nila may kukunin lang daw sila motor. Tapos maya-maya po, pagkaparada ko, bigla po silang may kinuha motor. Sunod na natunto ng QCPD ang isa pa sa mga suspect. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsulang imo. Siya raw ang nakasakay sa backseat ng taxi na hindi bumaba. Hindi pa siya nagbibigay ng pahayag. Pinaghahanap pa ang ikatlong suspect. Lagyan po natin ng alarming device or kaya po lagyan po natin ng lock at kaya po ipark din po natin sa mga maliliwanag na daan. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, ang inyong saksi. Aminadong DICT, pahirapan ang pagsawata sa illegal na e-sabong websites dahil kahit natanggal na ito sa internet, mabilis din itong nakakabalik. At kaugnay naman sa kaso ng mga nawawalang sabongero, naghihintay na lang ng mga dagdag na dokumento ang Justice Department bago mailabas ang subpoena para sa nasa 60 inireklamo ng multiple murder. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Isasalang na sa preliminary investigation ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention, enforced disappearance, at iba pang inihain ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabongero laban sa mga respondent. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, pumasa sa evaluation stage ang mga reklamo. Buo na rin ang panel of prosecutors na hahawak sa pagdinig sa mga reklamo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang ibang dagdag na dokumento mula sa PNP bago mailabas sa mga subpoena sa nasa 60 mga inireklamo. Sa briefing ng House Committee on Human Rights, sinabi ng Department of Justice na wala pa sa Witness Protection Program ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Still on the process. The witness can only apply under the Witness Protection Program once the case has been evaluated by our prosecutors. According to our police counterpart, the witness is very much secured. There's no doubt that something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly. Ayon sa DOJ, 18 police officers ang umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. I hope that the current investigation being made by both NBI and PNP actually cover big fish or influential or big personalities. I give the full commitment of the agency in pursuing this investigation until the end. There will be no sacred cows. No government officials will be spared from criminal liability in the case of the abduction of cockfighting aficionados. Tanong ng isang kongresista, paano mahahabol ang mga may sala sakaling hindi mag-match ang DNA ng mga kamag-anak ng missing sabongeros sa mga butong nakuha sa Taal Lake? We can put weight dun po sa testimonial evidence of certain individuals. Naniniwala ang chairperson ng komite na nag-ugat sa sugal ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Gambling breeds other evils, crime, corruption, and violence. The case of the missing sabongeros proved this once again. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, mahigit 50,000 illegal e-sabong sites na ang napatake down nila mula 2023. Ito po ay malalaking mga sindikato at hindi lang po illegal gambling ang Yung iba po kasi, ang pangalan nila hindi isabong XXX. Minsan, pinapangalanan nila na candy, that's something. So, yung iba kasi dito, Mr. Chair, overseas eh. Bagamat nate-take down po, mabilis din po itong lumulutang. Gano'ng kabilis sila nakakabukas ng bagong site? Segundo lang po, Mr. Chair. It's one thing closing the sites. It's another thing stopping the operation. So kailangan may arrest. That's why yun yung pinaka-importante. Are arrests being made. Internet offers anonymity to users. So yung mga kriminal ho natin are using these technologies. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
Inilatag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang privilege speech ang ilang dokumentong patunay umano na Chinese citizen ang mining executive na si Joseph C. Saksi, si Rafi Tima. Malinaw sa mga dokumentong ito, ayon kay Senador Risa Ontiveros, Chinese national at hindi Pilipino ang mining executive na si Joseph C. na inaresto ng Bureau of Immigration noong nakaraang linggo. Sa kanyang privilege speech, ipinakita ng senadora ang kopya ng Alien Certificate of Registration na isang Zhong Zhenchen na may alias na Joseph C. Makikita dito ang kanyang fingerprint. Ikinumpara raw ito ng Bureau of Immigration sa fingerprint ni Joseph C. sa kanyang Philippine passport. Kumpirmado yan. Hindi haka-haka. Hindi madadaya ng AI. At kahit hindi tayo mga fingerprints experts, hindi naman siguro madi-deny pag pinagtabi ang photo niya dito sa ACR at ng kanyang passport na ang Chinese na si Chen Zhongzhen at ang di umanong Pilipino na si Joseph C. ay one and the same. Nakababahala ayon sa senadora na tulad ni Alice Go, tila nalusutan ng mga ahensya ng gobyerno para makakuha siya ng Philippine passport at magpakilalang Pilipino. Bukod sa naging honorary member siya ng Philippine Coast Guard Auxiliary, honorary chairman din siya ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce. Bakit nakakabahala? Dahil ang organisasyong ito ay may malalim na ugnayan sa Communist Party of China at sa One Belt, One Road initiative nito. Sa photo na naka-flash ay ipinapakita ang isang online summit kung saan nandoon ang kanilang grupo. Ipinakita rin ng senadora ang isang online article sa China kung saan ipinitsure ang isang Xi Jianzhong na ipinanganak sa Donghua Village sa Xinjiang City, Fujian Province sa China. Bagamat inanunsyo ng PCG na tinanggal na si Joseph C. bilang auxiliary ng PCG, nakababahala umanong paano siya nakapasok dito. Ito ay tahasang pag-atake at paglapastangan sa ating pambansang interes at seguridad. Pinaglalaruan na tayo ni Mr. Joseph C., a.k.a. Chen Zhongzhen, a.k.a. Xi Zhenzhong. Dapat may managot. Ngayon, kailangan natin itanong, who is responsible for the registration of birth of Joseph C.? Nagsampa na ng resolusyon sa Senador Ontiveros para imbestigahan ng Senado ang kaso ni Joseph C. Nauna nang nanawagan ang kumpanya ni C na Global Felonico Holdings na palayain ang kanilang chairman. Gate nila, valid umano ang Philippine passport ni C. Hindi siya sangkot sa kahit anong kriminal na aktibidad at malaki ang kontribusyon sa ekonomiya dahil sa mga buwis at regulatory fees na ibinayad nito sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mahigit 600 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi dumaan sa BOC ang kahon-kahon ng mga sigarilyo at ipinuslit sa pier sa Tondo, Maynila. Dagdag pa niya, walang mga permit, walang tax stamp, hindi registered at walang graphic health markings ang mga sigarilyo. 3 ang naaresto, kabilang na ang may-ari na isang half-Chinese. Wala pa silang payag. Inaalam na rin ng intelligence group ng BOC kung paano naipasok ang mga imported na sigarilyo sa bansa. Kawalan ng mga nakakasuhan at napapakulong na big-time smuggler tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Puna ng mga senador, sa kabila ng dami ng mga nasasabat na kontrabando, wala namang big-time smuggler na napaparusahan. Kasi ngayon, under the Anti-Agri-Economic Sabotage Law, kahit yung broker, kahit yung consignee, kahit yung may-ari ng warehouse. Yes. Lahat yan pwedeng masampahan ng non-bailable offense of economic sabotage. Meron kami 4 na kasuhan, but the reality is, ang pwede lang namin ikaso is quarantine law at food safety. Bigyan niyo ho kami ng enforcement power. Ako na magagaranti sa inyo, may makukulong. Natalakay rin sa pagdinig ang pagsadsad ng presyo ng palay ngayong anihan. Kaya raw dumadaing ang mga magsasaka, nalugi na sila. Ayon sa grupong Federation of Free Farmers, magandang hakbang na sana ang importation ban na iniutos ni Pangulong Marcos, pero huli na ito. Aminado naman ng Department of Agriculture sa mababang presyo ng palay. Isa sa naisip na solusyon ang pagkakaroon ng drying facility para hindi magbenta ng basang palay ang mga magsasaka na mas mababa ang presyo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.
Tinukoy ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kung sino ang pumipili umano ng mananalong bidder sa mga flood control project sa kanyang distrito. Batay po yan sa sinabi raw sa kanya ng District Engineer ng Batangas na inaresto dahil sa alekasyong panunuhol. Saksi, si Ian Cruz. Tumagilid na ang diking ito sa bahagi ng Pansipit River na sakop ng Lemery, Batangas. Bumitaw na kasi sa kinakabitang konkreto ang ikinabit na sheet pile. Peligroso tuloy ang bahagi ng dike na dinaraanan ng mga residente. Dati raw yung kinatatayuan ko ngayon ay kapantay nitong gilid ng dike, pero nga sa pagdaan ng Bagyong Christine, nangyari nga po, nahati ito at humilig papunta sa Pansipit River itong dike. At napansin din natin na madalang yung mga bakal dito at may mga putol nga po kaya nung dumaan nga yung rumaragas ang tubig dito, bumitaw talaga yung dike. Sa kabilang pampang naman na may dike rin, bayan ng Taal na ang nakakasakop. Sabay lang umanong ginawa ang parehong dike, pero sira na ito bago pa humagupit ang Bagyong Christine no October 2024. Lumala lang ang sira dahil sa bagyo. Sa dami naman dumadaan dito, tsaka yung mga estudyante dito rin nadaan para po pumasok sa school na yun. Shortcut kasi nadaan to. Minsan, maakyat sila, wala naman hagdanan. Basta tiyaga lang, basta akyat. Baka kako yung mga dumadaan to, yung mga aksidente. Kabilang ang mga flood control project sa Pansipit River sa mga iniimbestigahan ng first-time congressman ng unang distrito ng Batangas na si Leandro Legarda Leviste. Nagsisimula raw sa nilutong bidding ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa kanyang distrito. Ang sinabi sa akin ni DE ay sila ay nag-advertise ng mga projects for bidding. May mga contractors na bumibili ng mga documents, nag-uusap-usap daw sila para yung isa na na-identify ay manalo. At ang pumipili umano noon ng mananalo na sinabi umano sa kanya nang ipinaaresto niyang si DPWH District Engineer Abelardo Calalo. Ay yung pinalitan kong congressman. Pinalitan niya si dating swimming Olympian Eric Buhain na naupong congressman ng 1st District ng Batangas mula 2022. Sinisika pa naming kunin ang panig ni Buhain. Sabi ni Leviste, hindi lang flood control project, kundi pati ang ibang proyekto gaya ng kalsada at kahit ang mga reflective road markers gaya ng cat-eye ay sisiyasatin niya ang kalidad at halaga ng proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Isang panibagong low pressure area o LPA ang nabuo sa kanluran ng bansa. Huli po yang namataan sa layong 225 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. At ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras, pero posible ring lumabas ng PAR bukas. Kung sa loob ng PAR ito maging bagyo, papangalanan itong bagyong Jacinto. Ramdam na po ang epekto ng trough o extension ng LPA sa ilang bahagi ng Luzon. At hinahatak din ng LPA ang habagat na magdadala pa rin ng pag-ulan sa iba pang panig ng bansa. Sa datos ng Metro Weather umaga bukas, may pag-ulan na sa Palawan, Western Visayas at Negros Island region. At pagsapit ng hapon, may pag-ulan na rin sa malaking bahagi ng bansa, kasama na rin ang Northern at Central Luzon, iba pang probinsya ng Southern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. May malalakas na ulan kaya mag-ingat po sa banta ng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila may tsansa pa rin ng ulan lalo na bandang hapon at gabi. Dinisarmahan at isinailalim sa preventive custody ang dalawang pulis Marikina na inireklamo ng pagmamolesya ng kanilang kabarong babae. Saksi, si Mark Salazar. Gabi noong August 17 sa Marikina, naganap ang umano'y panghahalay ng dalawang pulis na lalaki sa kabarong pulis na babae. Magkakakilala silang tatlo dahil iisa ang kanilang unit sa Marikina City Police Office. Allegedly, sinakay siya ng dalawang kasama niya sa unit sa Marikina and nagpark sila sa isang area at nangyari yung alleged na pagmulis siya sa kanya. Allegedly, yun nga, hinawakan siya nung kasama niya na pulis.
sa maselo na part ng katawan niya. Doon sa loob mismo ng van, ng mobile. Ang nabasa ko doon sa ano niya at is only hinipuan siya. But as to the sexual act, hindi pa malinaw. Pagkailang araw, nagkalakas ng loob ang police woman na maghain ng reklamo. Mga sinabing ano sa kanya na sabi, atin lang ito. Then after that, yun. After several days, doon siguro na realize ng ating victim or complainant na she has to report. Inilipat na muna sa Eastern Police District ang patrol woman habang iniimbestigahan ang nangyari. Nakausap ko siya, okay naman, but yun nga, siyempre dahil doon sa nangyari, umiiyak at siyempre malungkot. Habang ang dalawang inirereklamong pulis na may ranggong patrolman at staff sergeant naman ay nasa preventive custody ng Marikina Police at dinisarmahan na. Pinabulaanan umano ng dalawang inirereklamo ang nangyari, kaya babalikan ang kanilang movement noong August 17 para makita kung sino ang nagsisinungaling. We are doing now the proper investigation. We find na kailangan natin mag-file ng, of course, ng administrative and criminal charges, then we will do that. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nag-taping na magkasama sina David Licauco at Jillian Ward para sa GMA Prime series na lang Never Say Die. Mapapasabak sila sa mas maaksyong eksena rito. At nakatulong daw kay David ang pagsali sa basketball tournament kamakailan para handa siya sa physical demands ng serye. At panay naman daw ang workout ni Jillian para manatiling malakas. Ano kaya ang pakiramdam nila lalo't unang beses silang magsasama sa serye? It's always nice to work with a new actress na makakasama mo sa eksena kasi syempre wala lang, para lang matest mo din yung pagiging actor mo. Diba? And I see that, Jillian is also passionate in acting. Excited ako na matuto from them. And ayun, parang bagong experience talaga po itong show na to for me. Bago pa man lumaban sa Southeast Asia Video Festival for Children sa Thailand, nakakuha na ng parangal sa 5th Cinebata Awards ang Squad Game episode ng Daig Kayo ng Lola Ko. At pasok din bilang finalist ng ilang Sparkle Kids dahil sa kanilang inspirational content. Saksi, si Bernadette Reyes. Wagi ang Squad Game episode ng Daig Kayo ng Lola Ko na tungkol sa halaga ng pakikinig at group effort ng magkakaibigan. And welcome to Squad Camp! Sa professional fiction age group 8 to 12 years old ng 5th Cinebata Awards. Ang tema ngayong taon, The Magic of Peace. Proud sa panalo ang isa sa cast members na si Cassie Legaspi. Lalo't ilalaban pa ang kanilang winning episode sa Southeast Asia Video Festival for Children na gaganapin sa Thailand sa Nobyembre. Super kilig. Super kilig po ako. And once again, I'm very, very proud of our team. And grabe, no? Medyo kinakabahan ako na, okay, let's go Team Philippines. Deserve natin to. Finalist naman ang Sparkle Kids na sina Jordan Lim, Aljon Banayra, Erica Laude at Jordan Baldonido para sa children video makers 12 years old and under dahil sa kanilang media content na nakaka-inspire sa mga kabataan. We're very grateful po because we got this opportunity. Ang matutunan po ng mga bata is to not have trouble. There's nothing, if pag may trouble ka, there's no peace. Maging lagi pong bati-bati po yung isa't isa po, wala pong nag-aaway. Panoorin po na yung mga educational. Kasi if you play too much games, your brain might feed bad stuff. Masaya naman ang anak TV ambassadors na sina Sofia Pablo at Allen Ansay na nakatulong sila sa pag-educate sa mga bata. Maging aware tayo kasi every time naman na may mga palabas, may naman dun, parang may sign naman kung para sa age nila yon. So, maging aware tayo lalo na sa social media kasi marami ngayon mga link na pinagbabawal, katulad ng Miss Elvira na magugulat ka na lang, mahakan or makakapanood ka ng mga bawal panoorin. Sana mas turuan na magsanay ulit sa mga
larong larong pambansa ng Pilipinas, yung mga patentero. Kadalasan bibigyan ng iPod. Sinibata is giving you opportunity to express yourself, but also to enjoy, to have fun, and then to realize that you have the talent given by God. Use it in the right way. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Unli Fruits Bacamo. Nag-uumapaw ang mga prutas sa Timpupo Festival sa Kidapawan City. Ipinarada roon ang mga tricycle at truck na pinalamutian ng iba't ibang mga prutas at gulay. At ang idineklarang panalo, nag-uwi ng 100,000 piso. Libre ring naiuwi ng mga bisita at residente ang mga prutas at gulay. Sa Spain naman, batuhan ng kamatis ang ganap sa taunang Food Fight Festival na La Tomatina. Tumagal ng 1 oras ang batuhan. Umalangoy na nga sa tomato pulp ang mga nakilahok. At pinaniniwala ang noon pang 1945, nagsimula ang tradisyon ito. Sapul sa video ang pagtama ng missile sa Nasser Hospital sa Gaza. Ikalawang pagtama po yan ng missile noong Lunes. Hindi bababa sa 20 ang namatay, kabilang ang 5 mamamahayag. Aabot na sa mahigit 60,000 ang nasawi sa Gaza mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas noong 2023. Nanawagan ng ceasefire ang United Nations at umapila na makapasok ang tulong sa Gaza. Muli ring nanawagan si Pope Leo XIV na wakasan na ang gulo. Kritikal ang isang contractor matapos pagbabarili ng mga demotorsiklong salarin sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kanina umaga, base sa investigasyon, papunta sa quarry site ang 58 anyos na biktima nang mangyari ang krimen. Nagtamo ang biktima ng 4 na tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa hepe ng Santa Catalina Police, mayroon na muna silang person of interest. Subalit hindi muna sila nagbigay ng karagdagang impormasyon habang gumugulong pa ang investigasyon. It's a love story, baby. She just said yes. Engaged na po si Taylor Swift sa kanyang boyfriend na si Travis Kelce. Ang fairy tale proposal naganap sa mala enchanted na garden, 2 linggo na ang nakakaraan. Sealed with a bejeweled diamond ring, ang masayang moment na ito sa buhay ni Taylor. Kasunod ng anunsyo, binati sila ng ilang personalidad. Supportive ex naman si Taylor Lautner na nireport ang announcement ng engagement. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.